Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kabayan TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Pwede raw pong magkaroon ng kaso si Pangulong Duterte at si Congressman Alvarez sa panawagan pong separation, no, ng Mindanao sa Pilipinas. Kasong kriminal, sedition particular. Pwede rin yun. Napakaingat po ni Pangulong Duterte dyan at ni Congressman Alvarez, no? Yung sinasabi po, ito po, Representative Jordan Jesus, Governor ni Xavier Jesus, XJ Romualdo, no? Ayon po sa kanila, yung governor pala ay anak nito ni Congressman. Parehong taga Camiguin, no? Ayon po rito kay Congressman Romualdo, pwede raw po believe that the former President Rodrigo Duterte and Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez could be held criminally liable for sedition for their contentious and divisive succession movement. So titignan po natin yan, no? Kaya nga po, medyo mga legal po dapat dito nag-uusap, no? Kung po pwede, yan dapat yung dinidiscuss nito mga attorney vloggers natin, no? Kung matatawag po bang sedition yung panawagan ni Pangulong Duterte at saka nito ni Congressman Alvarez. Kasi po, alam ko, illegal po nila. Sabi nila, illegal daw nila yung trabaho. No? Possibly, people's, yung pirmahan po ng mga tao. Magbibigay po ng pahayag yung mga mamamayan. No? So, ito po, si Pacquiao pala, ay ano rin, ayon kay Pacquiao, hindi rin siya sang-ayon dyan. Dyan sa separation movement ng Mindanao. Kaya po, maganda po yan, at least pinag-uusapan po ng mga taga Mindanao, no? So mga taga Mindanao po ang dapat mag-usap-usap diyan kung gusto po nila o hindi, kung ano po yung kinakailangan nila. Iba kasi yung inciting to sedition, sa pagkakaalam ko, eto po kasi pagkakaunawa ko, yung pahayag ni Pangulong Duterte, dadaanin nila sa legal na paraan. So kung legal yung paraan, paano mo kakasuhan yung kung legal? Pero siyempre, dahil hindi naman tayo abogado, titignan po natin yan, no? So subaybayan natin. Pero ako sa tingin ko, dapat lumahok yung mga taga Mindanao dyan sa usapin na yan. Okay? At hindi lang po mga politiko. Tama po yun, no? Hindi dapat mga politiko lamang ang nagpapasya sa ganyang kabigat na panawagan. Kasi kung kaming Taga-Luzon ang tatanungin, ayaw namin kayo mahiwalay. Kasi ako, selfish reason. Gusto ko maging presidente na susunod, taga Mindanao. Yung babaeng nagngangalang Sara Duterte. Okay? Pag-usapan po natin yung iba pang tweet. Ito po. Sabi po nitong Aleta na may kulay pulang puso. So alam nyo na yan, no? Ito po ay malamang, BBM Sara 2022. Okay. Hindi yata suportado ng mga DDS vloggers si Inday Sara. If she can't even unite her supporters, paano pa ang Pilipinas? Aba, yun pala ang papunta. Doon pala kayo papunta. Doon pala kayo papunta yung rally na yan na tinitira nyo. Hindi raw kayang suportahan mga vloggers. Actually, hindi po namin alam. No? Hindi po namin alam kung sino po nag-organize niyang eto si Parak, naroon to si Parak. Parak, linawin mo nga, sino ba yung nanawagan na yan na rally? Kasi po, galing kami ng Davao. Kaya po may leaders forum. Yung mga Duterte leaders, no, na naatinan po natin, ay para po sama-sama yung maging pagkilos ng mga Duterte, hindi po watak-watak. Ito po, definitely, hindi po yan kasama doon sa... Kaya kita nyo yung mga personality doon na nakita nyo sa Davao, Baste Duterte, Sara Duterte, eto sila Harry Roque, sila Glenn Chong, yung mga sila Ka Eric, no? Wala po dyan. Ibig sabihin, hindi po kasama yan sa kabuuang plano ng mga leader ng mga Duterte, no? Kaya hindi po pwede na sukatin nyo po dyan yung suporta ni
Sara Duterte. Alam ko na eh. Parang alam ko na to kung saan patutungo to eh, no? Kaya nga kino-question ko eh. Kung hindi ko kilala itong nananawagan na to, hindi sila vlogger ng Duterte, eh sino po yung mga nanawagan na yan? Para po, tapos, kumbaga, hindi nyo ba napupuna? Tapos ngayon, mas nakasubaybay pa yung mga taga-Twitter na BBM supporter. Mas alam pa po nila yung magaganap na rally kaysa po sa mga Duterte supporters. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit mas alam pa ng BBM supporters na may magaganap na rally sa Liwasang Bonifacio kaysa sa mga Duterte supporters? Wag pong lahat ng panawagan ay akalain nyo na, di ba? Yun po yun eh. Meron na pong leaders forum yung mga Duterte, no? Na gumagawa po ng aksyon. Para po sa aksyon, kayo madali lang naman ispilengin yan eh. Tapos, pagka nung konti lang yung dumalo, sino po yung mga nag-report agad, nakabandera agad? Panay mga BBM supporters din. Ano po yung pinananawagan doon nung nagsasalita sa press? Pangulong Marcos. Panay Pangulong Marcos din. Hindi po ba? Wala pong bumire. Hindi ba kayo nakakalata? Hindi ko po alam kung ano po yung purpose nung panawagan na yan po ay labas, no? Doon po sa mga leaders ni Sara Duterte. Yan po ang matitiyak natin. Kasi wala po ni isa. Nakita nyo naman, naroon ba si Baste? Naroon ba si Sara? Naroon ba kahit si Vivian Velez? Harry Roque? Kaya hindi po yan ang sukatan. Hindi po yan mga leader eh. Kung yan po ay mga Sara Duterte supporter, siguro out of frustration nila, nanawagan po sila. Di ba? Kusa po nila yan. Hindi po kasama yung mga vlogger. Huwag niyo pong sabihin na hindi suportado ng mga vlogger si Sara Duterte. Okay, eto naman po. Tweet naman po ni Ramon Tulfo. Ito yung pinakakuya. Si Ramon. Paminsan-minsan eh. Mga grupo po to na nagkukusa. Siguro bad trip na bakit nyo inaapi si Sara. Hindi po, wala akong na kitang sikat na vlogger na nanawagan eh. Okay. Sabi po ni Ramon Tulfo, di pa naman dumating sa puntong nagkikilos zombie si Digong. Pero marami ng beses na siya'y nagrarambol o paulit-ulit ang sinasabi na walang katuturan. Napakinggan ko ang talumpati ni Digong noong linggo ng gabi sa Davao City. Parang wala nga si Digong sa sarili. Alam po ninyo, ito po yung ito po yung mga tao na may pangalan, tapos willing nilang itaya ang kanilang pangalan, no? Kaso ang problema, Ramon Tulfo, nanood po yung marami mahihilig sa politika eh. Napanood po namin. Ako mismo naroon ako. Isang hagdan lang po ang diferensya namin ni Pangulong Duterte. Yun po ang isa sa pinaka maayos na speech ni Pangulong Duterte. Wala po yan sinasabi yung paulit-ulit. Wala po yung sinasabi yung parang wala sa sarili. Kayo po, yung mga nanood sa computer, no? Nakita niyo po ba na si Pangulong Duterte nag-uulit-ulit? Nakita niyo po ba na parang wala siyang sarili? Isa po to sa pinakamagandang speech ni Pangulong Duterte na narinig ko. Ang haba po, tuloy-tuloy. Bilib na bilib nga kami dun sa baba. Sabi ko, husay naman ito ni Pangulong Duterte. Wala pa pong binabasa yun. Hindi ko alam. Nakatingala kami. Hindi ko alam kung dun sa pero tuloy-tuloy. Huwag naman tayo magbulahan na Ramon Tulfo, no? Nakita po namin eh. Nasaksihan namin eh. Tuwan-tuwa yung mga taga Davao sa kanya. Maayos po. In fairness po. May napapanood talaga ako na si Pangulong Duterte yung pag mga impromptu siguro. Pero ito, mukhang pinaghandaan niya, alam niya yung structure ng kanyang speech. No, tuloy-tuloy po. Hindi po paulit-ulit. Pasensya ka na. Ramon Tulfo. Hindi po ganyan yan.
At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.